Mia, may mga pagbabago ba sa ipinatutupad na protocols ang OCD sa isinasagawang sabayang earthquake drill sa bansa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bukod dito sa duck, cover and hold, mas malawak ang focus ngayong taon sa pagsubok kung paano agad makakakilos ang mga ahensya ng gobyerno at kung paano magpapatuloy ang pagresponde kahit mapinsala ang mga gusali, transportasyon at mga sistema ng komunikasyon dahil sa isang malakas na lindol. Nagsagawa ang Office of Civil Defense o OCD kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng ikalawang quarter ng 2026 nationwide simultaneous earthquake drill. Pinangunahan ng mga opisyal ang simbolikong pagpindot ng boton bilang hudyat sa sabay-sabay na pagsasagawa ng earthquake drill sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama rin sa ahensya na nakiisa sa sabayang earthquake drill ang Philippine National Police o PNP, mga paaralan sa bansa, komunidad at lokal na pamahalaan. Kasunod dito ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan o HNCP para sa isang high-intensity earthquake sa Greater Metro Manila area. Layunin ng plano na tiyakin ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan, mga karatig rehiyon at mga lokal na pamahalaan sakaling tumama ang matagal ng pinaghahandaang The Big One o isang magnitude 7.2 na lindol mula sa paggalaw sa West Valley Fault. Nauna nang nakaranas ang bansa ng 7.8 magnitude na yumanig sa Mindanao, partikular sa Sarangani. Kaya naman nais patibayin ang tuloy-tuloy na kahandaan dito sa Metro Manila. Bukod dito, isinagawa rin ng isang tabletop exercise o simulation ng isang malakas na pagyanig upang subukin kung gaano kahanda ang mga ahensya sa search and rescue, pagtugon sa mga nasugatan at pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Ayon sa OCD, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong drill dahil hindi matitiyak kung kailan tatama ang susunod na malakas na lindol, kaya't ang kahandaan ang pinakamahalagang sandata upang makabawas sa posibleng pagkasawi at pinsala. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.